Maliit na isla ang Saludino na tila iniingatan ng asul na dagat na nagsisilbing kanlungan ng simpleng pamumuhay. Dito isinilang at lumaki si Eliandro o Eli sa paningin ng kaniyang mga kababayan. Bata pa lamang siya, kitang-kita na ang likas niyang talento at sipag. Anak siya ng isang mangingisda na si Mang Rolly at isang guro sa pampublikong paaralan na si Aling Minda. Dahil sa ganitong kalagayan, mas madalas ay simple lamang ang kanilang buhay. Ngunit hindi iyon naging hadlang para matuklasan ni Eli ang kaniyang kakaibang kakayahan. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising upang tulungan ang kaniyang ama sa pag-aayos ng lambat o pagmamantine ng bangka. Bagamat karaniwan para sa ibang kabataang tulad niya ang maglaro at maglaro pa, mas pinipili niyang maging abala. Madalas siyang makita sa dalampasigan, nakaupo sa gilid ng bangka, hawak ang isang kalawangin na screwdriver at ilang lumat butas-butas na pyesa. Minsan, tinitignan siya ng mga tao at natatawa. Pero natigil ang pagtatawa nang muling tumakbo ang makina ng bangka na dati inakala nilang wala ng pag-asa. Isang araw, habang hinihila ni Mang Rolly ang nasira niyang lambat, tinanong niya ang anak, "Eli, bakit ka laging nasa likod ng bangka na yan? Ano bang ginagawa mo dyan?" Ngumiti si Eli at sumagot, "Tay, sinubukan ko lang kung paano gumana tong makina. Ayos na po ulit. Malakas na yung takbo." Napakunot noo si Mang Rolly at sinilip ang makina. "Ginawa mo to? Dati kahit si Mang Lito hindi na maayos-ayos yan." "Opo, tay. Nakita ko lang sa librong dala ni nanay. Sinubukan ko lang po." Simula noon, naging usap-usapan sa isla si Eli. Sinasabi ng matatanda, parang may iniwang alindog ang dagat sa batang ito. Ngunit hindi lamang teknikal na kaalaman ang mayroon siya. Sa paaralan, napansin din ng mga guro ang talino ni Eli. Palagi siyang nasa unahan ng klase, tahimik, ngunit maaasahan sa anumang pagsusulit. Hindi siya mahilig makipagkumpulan, ngunit ang kanyang mga guro'y hindi maiwasang humanga. Isang araw, nilapitan siya ni Ginoong Tobias, ang kanilang prinsipal. "Eli, maaari ba kitang makausap sandali?" tanong nito. "Opo, sir. Ano po iyon?" sagot ni Eli na tila nagtataka. "Napansin ko ang mga marka mo sa science at mathematics. Isa ka sa pinakamagaling sa inyong batch. Gusto kong irekomenda ka sa programa ng munisipyo. Mayroong scholarship para sa tulad mong may potensyal." Halos hindi makapaniwala si Eli. "Totoo po ba yan, sir? Lahat ng kinakailangan mong dokumento, aayusin namin. Nais kong makita kang magtagumpay." At sa mga sumunod na buwan, nagsimula ng magbago ang landas ni Eli. Sa edad na 17, buhat ang ilang pirasong damit at mga lumang gamit, tumungo siya sa Maynila. Sinalubong siya ng magulo, masikip at maingay na syudad, malayong malayo sa tahimik na Saludino. Subalit sa kabila ng kanyang kaba, napanatili niyang mataas ang kanyang determinasyon. Pumasok siya sa universidad bilang mechanical engineering student, dala-dala ang kaalaman mula sa simpleng bangka ng kanilang isla. Dahil sa kakapusan ng pera, nagtatrabaho si Eli bilang part-time technician sa isang maliit na electronics shop sa tabi ng universidad. Natutunan niya ang pasikot-sikot ng malalaking makina at mas modernong teknolohiya. Iba na ang kanyang tinatrabahong mga makina ngayon, mga generador, mga sistema ng air conditioning, at maging ang mga circuit board ng mga mamahaling kagamitan. Hindi siya natatakot subukan ng mga bagong bagay kahit paminsan ay may halong kaba. Habang lumilipas ang panahon, may isang bagay na laging bumabagabag kay Eli. Sa tuwing kailangan niyang magsumit ng mga dokumento, transcript, application form, o kahit simpleng ID, lagi siyang napapatingin sa birth certificate na hawak niya. Isang bahagi ng papel na iyon ang palaging nag-uudyok ng mga tanong sa kanyang isipan. Ang espasyong blangko sa bahagi ng ama. Sa mga simpleng sagutan,
Sinabi ng kanyang ina na ang ama niya ay isang dayuhan na naglayag sa isla, ngunit kailanman ay hindi bumalik. Kahit na hindi niya ipinapakita, naramdaman niyang may hinahanap siya. Habang natututo ng mas maraming teknolohiya at kaalaman, parang may bahagi ng kanyang pagkatao na hindi niya maipaliwanag. Ang tanong kung sino siya at bakit hindi kailanman binanggit ng buo ang kwento ng kanyang pinagmulan ay nagdulot ng tahimik na pagdududa. Minsan, habang nakaupo sa kanyang dormitoryo, binuklat niya muli ang lumang envelope na naglalaman ng mga dokumentong dala mula sa Lodino. Bakit kaya walang nakalagay na pangalan? Bulong niya sa sarili. Biglang pumasok ang kanyang kaibigang si Tito, isa pang estudyanteng taga-probinsya na nakasama niya sa shop. "Oh, Ellie, ano na naman yang binubusisi mo?" Tanong ni Tito. "May hawak na siopaw?" "Wala naman. Naisip ko lang kasi, ano kaya yung kwento sa likod nito?" "Alin?" Sabay silip ni Tito sa papel. "Ay, teka, walang pangalan ng tatay mo?" "Wala. Ni minsan hindi ko narinig sa nanay ko kung sino siya." "Ano naman kung wala? Hindi ibig sabihin yan wala kang halaga. Tingnan mo nga, nakaabot ka ng college. Ako nga, hirap magbayad ng renta." Biro ni Tito. Ngunit sa likod ng mga biro, seryoso rin si Tito. "Alam mo, Ellie, minsan ang kasagutan sa mga tanong na, yan kusa na lang darating. Huwag kang masyadong ma-stress. Focus ka muna sa ginagawa mo. Malay mo, ang mga sagot ay bahagi ng kung saan ka talaga patungo." Bagamat iniwan siyang blanko ang ilang bahagi ng kanyang pagkatao, hindi iyon naging hadlang para kay Ellie. Bagkus, ginamit niya ito bilang inspirasyon upang mas pagbutihin ang sarili. Sa bawat araw na lumipas, naging mas magaling siya, mas maalam, at mas determinado. Alam niyang ang tunay na pagkatao niya ay hindi lamang nakasalalay sa nakaraan, kundi sa kung paano siya lalaban sa hamon ng kinabukasan. Lumipas ang ilang taon. Habang abala si Ellie sa Maynila sa kaniyang pag-aaral at trabaho, may mga bahagi ng kaniyang nakaraan na nanatiling palaisipan. Isa sa mga matagal nang nagbabantay sa kanya ay si Tito Ramil, ang matandang nagpalaki sa kanya mula pagkabata. Kakaibang relasyon ang namuo sa pagitan nilang dalawa. Hindi talaga kamag-anak si Tito Ramil, ngunit itinuturing siyang higit pa sa isang tunay na tiyuhin. Sa bawat hakbang na tinatahak ni Ellie, naroon si Tito Ramil, laging alalay, laging gabay. Ngunit may bahagi ng buhay ni Tito Ramil na hindi pa lubos na naipapaliwanag. Bagamat alam ni Ellie na dating sundalo si Tito Ramil, hindi niya kailanman natanong kung bakit niya iniwan ang serbisyo. Madalas, kapag natatanong ito ng mga tao, biglang magpapalit ng usapan si Tito Ramil. Mas gusto nitong pag-usapan ang mga gawain ni Ellie, ang kaniyang proyekto sa paaralan, ang mga tagumpay na natamo, at ang mga plano niya sa hinaharap. Minsan, isang hapon sa Saludino, habang sila'y nagpapahinga sa ilalim ng isang punong niyog, hindi napigilan ni Ellie na magtanong, "Tito, bakit mo nga pala iniwan ang serbisyo?" Tanong niya habang minamasdan ang mga alon sa dalampasigan. Napatingin si Tito Ramil kay Ellie. May bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. "Hindi naman kasi ganun kasimple, Ellie. May mga bagay na kailangan mong iwan kapag alam mong makakasama iyon sa mga taong mahalaga sa'yo." Hindi agad nakaintindi si Ellie. "Anong ibig mong sabihin, Tito?" Sumandal si Tito Ramil sa puno at tumingin sa malayo. "Noong sundalo pa ako, may misyon kaming iniwan. Isang misyon na hindi ko alam kung tama ba ang ginawa namin. Pero sa huli, napili kong umalis. Hindi para sa sarili ko, kundi para protektahan ang isang mahalagang tao." "Protektahan? Sino?" Tanong ni Ellie, naguguluhan. Hindi sumagot agad si Tito Ramil. "Sa ngayon, Ellie, sapat na ang malaman mong nandito ako para sa'yo. Balang araw, mauunawaan mo rin." Habang lumilipas ang panahon, nagkaroon ng mga pahiwatig. Isang araw, nakatanggap si Tito Ramil ng isang liham.
Ang liham ay naglalaman ng mga dokumentong mukhang mula sa militar. May mga seal ng isang dating proyekto na hindi pamilyar kay Ellie. Hindi niya lubos maintindihan ang nilalaman. Ngunit kapansin-pansin ang pangalan ng kaniyang ina, si Minda Marquez, na tila bahagi ng isang classified research project. Mukhang delikado to, Tito. Ano bang ibig sabihin ng mga papel na to? Tanong ni Ellie nang ipakita sa kanya ni Tito Ramil ang mga dokumento. Yan ang dahilan kung bakit umalis ako sa serbisyo, Ellie. Ang nanay mo, hindi lang siya basta guro. Isa siyang siyentipiko. Isa siya sa mga nangunguna sa isang project na pinag-usapan noon sa militar. Pero nang makita niyang maaaring gamitin iyon para sa hindi magandang layunin, bigla siyang nawala. Nawala? Anong ibig mong sabihin? Nagtago siya. Iniwan niya ang lahat para hindi magamit ang resulta ng proyekto. At mula noon, may mga taong patuloy na naghahanap sa kanya. Natigilan si Ellie. Kaya pala lagi tayong maingat. Kaya pala lagi mong sinasabing, huwag akong basta-basta magtitiwala sa ibang tao. Tumango si Tito Ramil. May mga taong gagawin ang lahat para makuha ang talino ng nanay mo. At ngayon, pati ang talino mo. Kaya simula ngayon, maging mas maingat ka, Ellie. Huwag kang basta magpapakita ng lahat ng kaya mo. Alamin mo kung sino ang tunay mong kakampi. Lalong gumulo ang isipan ni Ellie. Sa lahat ng naririnig niyang ito, tila ba parang pelikula o nobela lamang ang kwento ng kanyang pamilya. Ngunit naramdaman niyang totoo ang bawat salita ni Tito Ramil. Unti-unti niyang nauunawaan kung bakit tila palaging may nakabantay sa bawat kilos niya. Kaya pala ganoon na lamang ang pagsisikap ni Tito Ramil na ilayo siya sa panganib, kahit pa ito'y nangangahulugan ng pag-iwan sa sarili nitong buhay bilang sundalo. Sa kabila ng pagkalito, nagpa siya si Ellie na sundin ang payo ni Tito Ramil. Habang abala siya sa kaniyang mga proyekto at pag-aaral, naging mas maingat siya sa mga taong kinikilala niya at mga impormasyong ibinabahagi niya. Pero sa likod ng lahat ng ito, may nararamdaman siyang determinasyon. Kung ang ina niya ay may ganitong talino at nagawang lumaban para sa tama, nais niyang sundan ang mga yapak nito. Hindi para magtago, kundi para ipakita sa mundo na ang galing ng isang tao ay maaaring magdala ng liwanag, hindi ng panganib. Sa isang pagkakataon, habang pinaplano niya ang isang malaking presentation para sa paaralan, tumingin siya sa mga bituin sa labas ng dormitoryo. "Nay, nasaan ka na kaya ngayon?" Bulong niya. "Sana nakikita mo ako. Sana nalalaman mong hindi ako susuko." Sa mga salitang iyon, mas tumatag ang loob ni Ellie. Alam niyang may dahilan ang lahat ng nangyari. Ang tanong lamang, kaya ba niyang harapin ang mga darating na hamon? Lalo na tila marami ang gustong makuha ang kanyang talino at ang kanyang pagkatao. Ngunit isa lang ang tiyak, hindi siya magpapatalo. Sa pagtutuloy ng kanyang pag-aaral, napilitang humanap si Ellie ng paraan upang masuportahan ang kanyang sarili. Kahit pa may scholarship siyang natatanggap, hindi ito sapat upang matustusan ang pang-araw-araw na gastusin sa Maynila. Kaya't nagdesisyon siyang magtrabaho bilang technician sa isang maliit na electronics shop malapit sa universidad. Ang shop na ito, na tinatawag na Technocraft, ay kilala sa pag-aayos ng iba't ibang electronic devices, mula sa mga lumang radyo hanggang sa high-tech na gadgets. Dahil sanay si Ellie sa mga makinang bangka at simpleng kagamitan mula sa isla, mabilis niyang natutunan ang teknolohiya ng lungsod. Magaling siyang maghanap ng solusyon sa mga komplikadong problema ng mga customer. Sa loob lamang ng ilang buwan, nakuha niya ang respeto ng may-ari ng shop, si Mang Emil, na isang retired engineer. "Ellie, mahusay ka talagang bata. Kung may mas malaking project dito sa Maynila, sigurado akong papasa ka." Ani Mang Emil minsang nagkukumpuni si Ellie ng isang malalaking generator. Sa parehong pagkakataon, nakilala rin ni Ellie si Isabel Reyes. Si Isabel ay isang dalaga na nagtatrabaho sa Pacific Sovereign Hotel bilang events coordinator. Ngunit minsan ay pumupunta sa Technocraft
upang magpagawa ng mga gamit. Pasensya na kung ang dami kong dalang equipment, sabi ni Isabel habang buhat ang isang kahon ng sirang chargers at monitors. Laging may nasisira sa opisina eh. Walang problema, ma'am, sagot ni Ellie. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maayos yan. Napangiti si Isabel. Pwede bang Isabel na lang? Mukhang magkasing edad lang naman tayo. Tumango si Ellie. Sige Isabel, magtiwala ka, magagawa ko yan. Dahil sa kanilang mga pag-uusap, natuklasan nilang halos magkaedad nga sila. Hindi nagtagal, naging magkaibigan sila at madalas magkwentuhan kapag may dalang sirang equipment si Isabel sa shop. Isang araw, habang nag-uusap sila, nabanggit ni Ellie ang tungkol sa kanyang thesis project. Gusto ko sanang mag-develop ng isang sustainable energy system para sa mga isla tulad ng Saludino, paliwanag ni Ellie. Parang solar-powered desalination system, pero mas mura at mas madaling gamitin. Interesado si Isabel. Ang ganda ng idea mo. Sa hotel namin, madalas din kaming magkaroon ng mga events tungkol sa sustainability. Kung gusto mo, baka makatulong ako sa resources o data na kakailanganin mo. Nako, malaking tulong yan, sagot ni Ellie. Sa ngayon kasi, kulang pa ako sa data mula sa mas malaking operations. Simula noon, sinamahan ni Isabel si Ellie sa ilang research trips. Ipinakilala niya si Ellie sa mga event organizer na may karanasan sa renewable energy at sustainable tourism. Ang mga input na nakuha nila mula sa mga eksperto ay nakatulong upang gawing mas maayos at mas praktikal ang plano ng thesis ni Ellie. Habang pinaplano ni Ellie ang pagbuo ng prototype, dumating ang isang bihirang pagkakataon. Sa isang sustainability conference na dinaluhan nila ni Isabel, ipinakita ni Ellie ang kaniyang initial designs at calculations. Isa sa mga naroron ay si Mr. Kojiro Tanaka, isang kilalang Japanese investor na aktibo sa renewable energy projects sa Southeast Asia. Matapos makita ang presentasyon ni Ellie, nilapitan siya ni Mr. Tanaka. Your concept is quite impressive, sabi nito sa malinis na Ingles. A solar-powered desalination system using recycled fishing materials? That's innovative and cost-effective. Thank you, sir, sagot ni Ellie, medyo kinakabahan. I still need to refine some parts, but the core idea is already functional. You have great potential, ani Mr. Tanaka. If you can produce a working prototype, I might consider funding your project. Sa pagkakataong iyon, lalong tumibay ang loob ni Ellie. Alam niyang ito na ang simula ng mas malaki pang oportunidad. Inalok siya ni Mr. Tanaka ng tulong upang makahanap ng mga materyales at mga eksperto na makakatuwang niya sa paggawa ng prototype. Si Isabel naman ay patuloy na sumuporta mula sa logistical arrangements hanggang sa pagkuha ng feedback mula sa ibang sustainable tech advocates. Nagdesisyon silang gumamit ng recycled fishing gear, mga lumang lambat at propellers mula sa Saludino at ikumbina ito sa bagong solar technology. Ang layunin nila ay makalikha ng isang makabagong sistema na hindi lang nakakatulong sa kalikasan, kundi nagbibigay din ng access sa malinis na tubig para sa mga malalayong komunidad. Habang ginagawa ni Ellie ang prototype, hindi maiwasang tanungin ni Isabel kung bakit niya pinili ang ganitong klaseng proyekto. Bakit hindi ka na lang mag-focus sa paggawa ng gadgets na mas kikita ka agad? Tanong ni Isabel isang gabi habang sabay silang nagre-review ng design schematics. Kasi naniniwala ako, Isabel, na hindi lang dapat para sa sarili ang ginagawa ko, paliwanag ni Ellie. Lumaki ako sa lugar na laging kulang sa resources. Alam ko kung paano ang hirap ng walang sapat na tubig, walang maayos na kuryente. Kung makakagawa ako ng paraan para mabawasan yung hirap na yun, bakit hindi ko gagawin? Ngumiti si Isabel. Ellie, nakaka-inspire ka. Hindi lahat ng tao, kahit may talent, ay gustong tumulong sa iba. Kaya natutuwa ako na nakilala kita. Salamat.
Sagot ni Ellie. At salamat din sa pagtulong mo sa akin. Sa mga sumunod na buwan, tuloy-tuloy ang trabaho ni Ellie sa prototype. Patuloy niyang kinokonsulta si Mr. Tanaka at sa bawat pagkakataon, nagiging mas malinaw ang direksyon ng kanyang proyekto. Alam niyang mahirap ang ginagawa niya, ngunit hindi niya ito susukuan. Gusto niyang ipakita na kahit galing siya sa isang maliit na isla, kaya niyang magdala ng pagbabago sa mas malaking mundo. Isang umaga, naglalakad si Ellie sa gilid ng pier. Dala ang ilang piraso ng lumang lambat na ginagamit niya bilang prototype. Sa mga nagdaang buwan, tuloy-tuloy ang pagde-develop niya ng kanyang sustainable energy project. Pagsapit ng tanghali, tumawag si Isabel sa kanya. Ellie, pwede ka bang dumaan sa Pacific Sovereign mamayang gabi? Tanong ni Isabel. Bakit? Sagot ni Ellie, nagtataka. May event kami ng sustainability advocates at gusto ko sanang maipakilala ka. Naisip kong magandang pagkakataon ito para makita nila yung prototype mo. Maging guest innovator ka. Medyo nag-atubili si Ellie. Isabel, sigurado ka? Wala pa sa final form yung gawa ko. Hindi naman importante kung final na. Ang mahalaga, maipakilala ka sa kanila. Malay mo, may mas malaki pang oportunidad na magbukas para sa'yo. Sige na nga. Sagot ni Ellie. Pero wala akong mga fancy na damit. Barong lang ang meron ako. Okay lang yun. Sagot ni Isabel. Kilala kita. Simple pero mahusay. Doon pa lang, may impress na sila. Pagdating ng gabi, suot ni Ellie ang isang barong na ilang taon na ring gamit sa mga espesyal na okasyon. Hindi ito bagong-bago. May mga maninipis ng himulmol at medyo naninilaw na ang kwelyo. Mula sa pier, sumakay siya ng jeep papunta sa Pacific Sovereign Hotel. Bitbit niya ang kanyang project bag na may lamang prototype at mga sketches. Pagpasok niya sa hotel, agad na naramdaman ni Ellie ang kakaibang ambience. Napakaglamoroso ng paligid, mga chandelier na kumikinang, mamahaling carpet, at mga bisitang nakaka-coat and tie. Ramdam niya ang paglingon ng mga tao. Hindi niya alam kung dahil sa suot niyang barong o sa amoy ng dagat na daladala niya mula sa pier. Sa kabilang banda, naglakad si Isabel papunta sa kanya. Ellie, nandito ka na rin pala. Sige, ipapakilala kita sa organizer. Masayang sabi ni Isabel. Habang tinutulak ni Isabel si Ellie patungo sa main hall, narinig nila ang bulungan ng ilang staff. Sino yung lalaking yon? Para siyang manggagawa sa pier? Bulong ng isang bellboy. Nako, baka naman naimbitahan lang yan dahil kilala ni Ma'am Isabel. Sabi ng isang waitress. Kahit hindi diretsahang sinasabi, ramdam ni Ellie ang mga mata ng tao na tila sinisiyasat siya mula ulo hanggang paa. Nakaramdam siya ng pagkapahiya, pero sinikap niyang hindi magpa-apekto. Nag-focus siya sa layunin niya. Ipakilala ang proyekto niya at maghahanap ng posibleng investor o partner. Nang malapit na sila sa main table, biglang lumapit si Doña Celestina, ang may-ari ng Pacific Sovereign Hotel. Elegante at matikas ang anyo nito, ngunit malamig ang tingin kay Ellie. Isabel, sino tong kasama mo? Tanong ni Doña Celestina. Tila sinusuri si Ellie mula ulo hanggang paa. Si Ellie po, isang innovator. Meron siyang sustainable energy project na gusto kong makita ng mga guests. Sagot ni Isabel. Sagot ni Doña Celestina. Nakakasira naman ng imahe ng event ang isang taong mukhang bagong ahon mula sa dagat. At ano itong amoy? Isda? Natahimik si Ellie. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Pasensya na po, sabi ni Isabel. Pero mahalaga po ang ginagawa niya. Isa siyang promising talent. Naputol si Isabel nang tumawag ng security si Doña Celestina. Pakitawag ang security. Hindi pwedeng manatili ang taong ito dito. Kung gusto niya magpakita ng invention, gawin niya sa mas angkop na lugar. Hindi sa isang eleganteng event tulad nito. Teka, hindi ba pwedeng... Isabel, mariing putol ni Doña Celestina.
Ang event na ito ay para sa mga kilalang tao, hindi para sa mga kalyado at amoy isda. Ilang sandali lang, dumating ang 2 security personnel. Maayos pero matigas ang paglapit nila kay Ellie. "Sir, kailangan po namin kayong ilabas," sabi ng isa sa kanila. Sumulyap si Ellie kay Isabel. "Wala na bang ibang paraan?" tanong niya ng mahina. "Pasensya ka na, Ellie," bulong ni Isabel, may bakas ng kahihiyan at lungkot sa boses. "Hindi ko inasahang ganito ang mangyayari." Tumango na lang si Ellie. "Okay lang, naiintindihan ko," sagot niya. Pilit itinatago ang lungkot sa kanyang tinig. Habang hinihatid siya palabas ng mga security, sinubukan niyang huwag magpakita ng anumang emosyon. Pero sa loob, nadarama niya ang matinding hiya. Isang bahagi ng kanyang isip ang nagsasabing hindi siya dapat pumunta rito. Kung naghintay pa siya ng tamang pagkakataon, ng tamang lugar, baka hindi ganito ang nangyari. Sa paglabas niya ng hotel, malamig ang simoy ng hangin. Tumingala siya sa gabi, tinititigan ng mga bituin. "Eli, kaya mo to," bulong niya sa sarili. "Isa lang itong hamon, makakabawi rin ako." Pinilit niyang burahin sa isipan ang narinig niyang panlalait. Wala siyang kasalanan sa pagkakaroon ng simpleng buhay o sa amoy ng dagat na nakagisnan niya. Alam niyang may halaga ang ginagawa niya at hindi ito matutumbasan ng anumang panlalait. Ngunit sa sandaling iyon, inamin niya sa sarili na masakit, na tila ibinaba siya sa pinakahamak na posisyon. Nagsimulang maglakad si Ellie. Dala pa rin ang kanyang project bag. Hindi niya alam kung saan siya tutungo, pero alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Lumalakad siya sa gitna ng lungsod. Pilit inaalala ang mga dahilan kung bakit niya sinimulan ang proyektong ito. Kailangang ipakita niya sa mundo na ang talino at sipag ay hindi nakadepende sa itsura o amoy. Ngunit ngayong gabi, iniwasan niyang tumingin pabalik sa Pacific Sovereign Hotel na tila isang palasyo sa kaniyang paningin. Isang palasyo na pansamantalang isinara ang pintuan para sa kanya. Sa paglabas ni Ellie sa Marangyang Hotel, tila ba mas mabigat pa ang hangin kaysa sa kanyang mga hakbang. Bagamat sinubukan niyang magpakaseryoso at magmukhang kalmado, hindi niya maikakailang masakit ang nangyari. Mula sa mga nakasanayan niyang simpleng paligid sa isla, pumasok siya sa mundo ng mga marangya at matataas na tao. At agad din siyang naitulak palabas, parang hindi karapat-dapat. Habang naglalakad sa kahabaan ng malamig na sidewalk, iniisip niya kung saan siya tutungo. Dala-dala niya ang kanyang project bag na puno ng mga diagram, calculations, at ang simpleng prototype na binuo mula sa mga recycled na materyales. Hindi niya inaasahan na matutugunan siya ng ganoong pagtrato. Hindi lamang kawalang pakialam, kundi diretsahang paghamak. "Hindi ko na dapat sinubukan," bulong niya sa sarili. Ngunit kahit pa may bahid ng panghihinayang, nanatili ang isang munting sigla sa kanyang puso. Sa kabila ng lahat, naniniwala siyang may halaga ang ginagawa niya. Ang problema lang ay paano niya maipapakita iyon sa mga tamang tao. Habang nagmumuni-muni si Ellie, narinig niya ang malakas na ugong mula sa kalangitan. Tumigil siya sa kanyang paglalakad at tumingala. Sa una, akala niya ay karaniwang eroplano lamang. Pero nang makita niya ang hugis at galaw ng mga ilaw, naisip niyang ito'y mga helikopter. Habang papalapit ng papalapit ang tunog, nakita niya ang 5 helikopter na tila lumilipad patungo sa kanyang direksyon. Sa kanilang mga gilid ay may logo ng isang kumpanyang pamilyar na sa kanya, SEI, Solar Engineering International. Nanlaki ang mata ni Ellie. Hindi niya mawari kung anong nangyayari. Isang bahagi ng isip niya ang nagsabing magtago o tumakbo, ngunit nanatili siyang nakatayo. Tinatanaw ang mga helikopter habang unti-unting bumababa sa tapat mismo ng lugar na kanyang kinatatayuan. Bumukas ang pinto ng Central Helicopter at laking gulat niya nang bumaba si Mr. Kojiro Tanaka, ang investor na nagpakita ng interes sa kanyang proyekto. Kasama nito ang ilang foreign delegates.
na lahat ay nakasuot ng formal at mukhang napaka-importante. Mr. Eliandro Marquez, tawag ni Mr. Tanaka habang nagmamadaling lumapit sa kanya. Mr. Tanaka, ano pong ginagawa ninyo dito? Tanong ni Ellie, gulat na gulat. I received word that you were here. Sagot ni Mr. Tanaka. I'm here to personally bring you to a meeting. Your project needs to be discussed in a proper setting. Napatitig si Ellie sa mga helicopter. Parang panaginip ang nangyayari. Ilang oras lang ang nakalipas. Pinilit siyang paalisin mula sa isang magarbong hotel. Ngayon naman, isang grupo ng high-profile delegates ang bumaba mula sa 5 helicopter para personal siyang sunduin. Are you sure? Tanong ni Ellie. I mean, I don't even have a proper presentation prepared. That's not a problem. Sagot ni Mr. Tanaka. Your work speaks for itself. Now, come with us. Nag-atubili si Ellie. Iniisip niya kung paano makakatulong ang sitwasyong ito. Ngunit sa isang banda, tila ito ang pagkakataong hinihintay niya. Sumulyap siya sa kanyang project bag, nagdesisyon at tumango. Alright, sabi niya, let's go. Habang sumasakay si Ellie sa central helicopter, marami ang nakakita sa eksena. Ilang staff mula sa hotel ang naglabas para tingnan kung saan napunta ang amoy isda nilang bisita. Laking gulat nila nang makita nilang pinasakay si Ellie sa isang helicopter na may markang SEI, isa sa pinakamalaking pangalan sa renewable energy industry. Tumayo sila ng tahimik, walang maisip na salita. Paano nangyari ito? Sino ang lalaking ito na pinalayas nila ngunit hinabol ng mga helicopter? Sa loob ng hotel, nakarating ang balita kay Doña Celestina. Tumakbo siya palabas upang tingnan ang nangyayari. Ang madalas niyang malamig na ekspresyon ay napalitan ng pagkalito at bahagyang pagkahiya. Nakita niya si Ellie na sumakay sa central helicopter at nang makalipad na ito kasama ng iba pang sasakyan, naiwan siyang nakatayo, tahimik at hindi makapagsalita. Ang mga bellboy at waitress na unang tumingin ng mababa kay Ellie ay nagkatinginan. Wala nang maglakas loob magsalita dahil ang nakita nila'y tila kabaligtaran ng kanilang mga inaasahan. Sa isang iglap, ang binata na kanilang minaliit ay lumipad palayo kasama ng mga taong tinitingala nila. Lahat sila'y naiwang iniisip kung ano ba talaga ang kwento sa likod ng batang iyon. Para kay Ellie, habang lumilipad sa itaas ng lungsod, naramdaman niyang tila may isang pinto na muling bumukas para sa kanya. Ang pagkakataong ito, na hindi niya inaasahan, ay maaaring maging simula ng mas malaki pang bagay. Ngunit sa kabila ng saya at kaguluhan, may isang bahagi sa kanya na nanatiling tahimik. Alam niyang marami pang pagsubok ang darating. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hinayaan niyang magpatuloy ang paglalakbay, kasama ng hangin, kasama ng liwanag ng buwan, at kasama ng pag-asang nagmumula sa isang bagong araw. Nasa isang studio apartment sa Maynila, si Ellie nang dumating ang email mula kay Mr. Tanaka. Binasa niya itong mabuti at ilang ulit niyang binura ang pawis sa noo sa labis na pananabik. Ang email ay formal na imbitasyon para sa darating na International Innovation Summit sa Tokyo, Japan. Hindi siya makapaniwala. Kanina lamang, abala siya sa pagpapakintab ng prototype ng ISD Aqua, ang Integrated Solar-Driven Aqua System na kanyang binuo. At ngayon ay may pagkakataon na siyang ipakita ito sa mas malawak na entablado. Isabel, tumawag si Ellie sa telepono. Uy, ano meron? Tanong ni Isabel mula sa kabilang linya. May good news ako. Naimbitahan ako sa isang innovation summit sa Japan. Hindi maitago ni Ellie ang saya. Ha? Totoo ba? Ellie, ang galing mo. Ano plano mo? Kailan ang alis mo? Sa susunod na buwan. Sabi ni Mr. Tanaka, siya na raw bahala sa lahat. Transportation, accommodation, pati mga gagastusin sa summit. Ang laki ng tiwala nila sa'yo, Ellie. Grabe, ang ganda ng oportunidad na to. Sabi ni Isabel,
na tila mas excited pa kaysa sa kanya. Habang abala si Ellie sa paghahanda ng mga presentation slides, di niya maiwasang maalala ang nangyari sa Pacific Sovereign Hotel. Isang bahagi ng kanyang isip ang nagtataka. Paano kaya kung hindi siya pinaalis ng hotel? Baka hindi niya nakilala sina Mr. Tanaka sa ganitong paraan. Pero sa bawat paghakbang niya papunta sa mas malalaking oportunidad, natutunan niyang ang bawat kabiguan ay maaaring magsilbing tulay patungo sa tagumpay. Isang linggo bago ang kanyang flight, dumaan si Isabel sa apartment niya upang tulungan siya sa final preparations. Habang binubusisi nila ang mga detalye ng kanyang presentasyon, biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang mag-buzz ang cellphone ni Isabel. "Uy, Ellie, viral ka na naman," sabi ni Isabel habang nakatingin sa screen. "Anong viral?" "Yung video nung pinaalis ka sa Pacific Sovereign, kumalat sa social media. Ang dami ng views at napansin na rin ng ilang news outlets. Pero hindi nila tinutuligsa. Sa halip, pinupuri ka nila dahil ang dami mo pa ring na-achieve kahit gano'n ang nangyari." "Talaga?" tanong ni Ellie, bahagyang naguguluhan. "Ang daming OFW at Pilipinong netizen ang sumusuporta. Sinasabi nila na kahit mahirap ang buhay, ang isang tulad mo raw ay patunay na pwedeng magtagumpay sa sipag at talino." "Wow," ani Ellie, napangiti. "Parang kahapon lang, pakiramdam ko napakaliit ko. Ngayon, ang daming taong sumusuporta. Nakakagulat." "Deserve mo yan, Ellie, kasi hindi ka nagpatinag." Sa araw ng kanyang flight papuntang Japan, hindi pa rin siya makapaniwala na totoong nangyayari ang lahat. Suot niya ang kanyang pinakamagandang polo shirt at paboritong pares ng sapatos. Bitbit ang kanyang simpleng laptop bag at mga presentation materials. Sumakay siya sa isang direct flight patungong Tokyo. Pagdating sa Japan, sinalubong siya ni Mr. Tanaka at ang kanyang team. Binisita muna nila ang venue ng Innovation Summit, isang malaking convention hall na puno ng high-tech na exhibit booths at interactive displays. Tila ba ang bawat sulok ng lugar na iyon ay naglalaman ng ideya at teknolohiyang handang baguhin ang mundo. Sa mismong araw ng summit, itinakda ang presentasyon ni Ellie sa tanghali. Habang nakaupo siya sa isang waiting lounge, pinagmasdan niya ang iba pang mga presenter, mga bihasang engineer, scientist, at tech entrepreneurs mula sa iba't ibang bansa. Naramdaman niya ang bahagyang kaba, pero nanatili siyang kalmado. Sa isip niya, ito na ang pagkakataong maipakita ang ISD Aqua sa buong mundo. Nang siya'y tumayo na upang magpresenta, napuno ng tensyon ang hangin. Ngunit nang buksan na niya ang unang slide ng kanyang presentation, naging malinaw ang kanyang layunin. "Good afternoon, everyone," panimula ni Ellie sa wikang Ingles. "My name is Eliandro Marquez and I'm here to introduce the ISD Aqua, Integrated Solar-Driven Aqua System." Sa bawat salita at bawat diagram na ipinakita niya, kitang-kita ang dedikasyon at galing. Ipinaliwanag niya kung paano gumagana ang kanilang prototype, mula sa simpleng recycled fishing gear hanggang sa masalimuot na solar-powered desalination process. Habang patuloy siyang nagsasalita, nakita niyang unti-unting tumatango ang mga miyembro ng panel. Matapos ang kanyang presentasyon, umani siya ng masigabong palakpakan mula sa audience. Lalo pa siyang nabuhayan ng loob nang makita si Mr. Tanaka na nakatayo, tumutungo, at pumapalakpak din. Napangiti si Ellie. Para sa kanya, ito na ang pinakamalaking tagumpay sa kanyang buhay. Naging usap-usapan ang kanyang proyekto hindi lang sa summit kundi maging online. Ang mga artikulo tungkol kay Ellie at sa ISD Aqua ay naglabasan sa iba't ibang website. Marami ang humanga sa kanyang kwento. Kung paano isang simpleng binata mula sa isla ng Saludino ang nakalampas sa mga pagsubok at nakarating sa isang international stage. Sa pagtatapos ng summit, isang miyembro ng academic committee mula sa Tokyo Institute of Technology ang lumapit sa kanya. "Mr. Marquez, I was very impressed with your presentation," sabi ng committee member. "Have you considered pursuing a master's degree?"
Haven't given it much thought. Sagot ni Ellie, medyo nagulat. We'd like to offer you a scholarship for a master's program at Tokyo Tech. Your project has great potential and we'd like to support its further development. Really? A scholarship? Tanong ni Ellie, hindi makapaniwala. Yes, full tuition and a living stipend. We believe that with further study, you can bring your innovation to the next level. Thank you. Ani Ellie, hindi maitago ang saya. I'll do my best. Sa pag-uwi niya mula Japan, dala ni Ellie ang isang bagong pangarap, ang ipagpatuloy ang kanyang edukasyon, pagbutihin pa ang kanyang proyekto, at balang araw, gamitin ang teknolohiyang iyon upang tulungan ang mas marami pang tao. Sa kabila ng lahat ng hirap at mga paghamak na kanyang naranasan, natutunan niyang ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa paniniwala sa sarili at sa hindi pagsuko sa harap ng kahit anong hamon. Sa pagsisikap ni Ellie, unti-unting nabago ang mukha ng Saludino. Mula sa simpleng pangingisda at pag-asa lamang sa ulan para sa tubig inumin, natupad ang pangarap niyang gawing modelo ng self-sustaining community ang kanilang isla. Isang solar-powered desalination plant ang itinayo sa gitna ng Saludino at ito ang naging pangunahing proyekto ni Ellie matapos makabalik mula sa Japan. Ginamit niya ang natutunan niya mula sa Tokyo Tech at ang kanyang prototype na ISD Aqua upang lumikha ng mas malaking version na kayang mag-supply ng malinis na tubig para sa buong isla. Parang kahapon lang, Ellie, ani Tito Ramil habang magkasamang nakatayo sa harap ng bagong desalination plant. Binubungkal mo lang ang makina ng lumang bangka ko. Ngayon, tignan mo, ikaw na ang nagbibigay ng tubig para sa buong isla. Ngumiti si Ellie habang tinitingnan ang umaandar na sistema ng plant. Hindi ko magagawa to kung wala kayo, Tito. Salamat sa lahat ng suporta mo. Hindi nagtagal, ang Saludino ay naging modelo para sa iba't ibang isla sa Southeast Asia. Dumating ang international media, nais nilang idokumento kung paano nagawa ni Ellie at ng kanyang komunidad ang ganitong pagbabago. Isang team mula sa isang kilalang environmental documentary series ang dumating upang kuhanan ng footage ang operasyon ng desalination plant at ang epekto nito sa buhay ng mga tao. Habang nagre-record ang crew sa dalampasigan, nilapitan ng host si Ellie para sa isang panayam. Mr. Marquez, this is a remarkable achievement. Can you tell us what inspired you to start this project? Tanong ng host. Well, sagot ni Ellie, growing up here, I saw how challenging it was to get fresh water. People had to travel far or rely on rainwater. I wanted to change that. I wanted my community to have clean, accessible water without harming the environment. It's truly inspiring. How has the community responded to this change? They've been very supportive. Many of them now work with us, either as technicians maintaining the plant or as guides showing visitors how the system works. It's not just about clean water anymore. It's also about empowering the people who live here. Thank you for sharing your story, Mr. Marquez. I'm sure many other communities will learn from Saludino's example. Matapos ang panayam, lumapit ang isang grupo ng mga kabataan kay Ellie. Kuya Ellie, paano po kami pwedeng magtrabaho sa planta? Tanong ng isang binata. Kailangan nyo lang mag-aral ng kaunti tungkol sa mga makina at basic maintenance. Sagot ni Ellie, kapag natutunan nyo yon, pwede na kayong sumali sa team. Pwede po ba kaming magsimula bilang apprentice? Tanong ng isa pa. Pwedeng-pwede, ani Ellie. Gusto ko nga na mas maraming kabataan ang matuto para mas madali nating mapanatili ang proyekto. Habang patuloy na lumalago ang operasyon ng desalination plant, naging mas tahimik na ang buhay ni Tito Ramil. Matapos ang mga taon ng pagtuturo at pagprotekta kay Ellie, pumayag siya sa alok ng binata na maging punong tagapayo ng seguridad ng isla. Ginamit niya ang kanyang karanasan bilang dating sundalo upang bumuo ng isang team na magtitiyak na ang planta at ang mga residente ng Saludino ay protektado mula sa anumang banta.
Ramil, para kang general dito. Biro ni Mang Lito, isa sa mga unang kaibigan ni Tito Ramil sa isla. Hindi naman, sagot ni Tito Ramil. Gusto ko lang na masigurong maayos ang lahat. Kung maayos ang seguridad, mas maipapakita ng mga tao ang kanilang galing. Sigurado ka bang walang mga sundalo ang susugod dito para kunin ang planta? Tanong ng isa pang residente. Wala na yon, sagot ni Tito Ramil. Panahon na para mag-move on ang lahat. Ang mahalaga, tayo mismo ang nagtutulungan ngayon. Samantala, mas maraming turista at researcher ang nagsimula ng bumisita sa Saludino upang pag-aralan ang self-sustaining model nito. Ang dating simpleng isla na mahirap puntahan ay unti-unting nagiging kilala bilang isang eco-tourism destination. Dahil dito, si Ellie at ang kanyang team ay nagdesisyon na mag-hire pa ng mga residente upang magsilbing guides at maintenance staff. Isang araw, habang nakatipon ang mga bagong miyembro ng team sa training hall, tumayo si Ellie sa harapan nila upang magbigay ng maikling talumpati. Salamat sa lahat ng nag-apply, panimula niya. Ito'y hindi lamang tungkol sa trabaho, kundi sa paggawa ng pagbabago. Ang desalination plant ay hindi lamang teknolohiya. Ito'y representasyon ng kung ano ang kaya nating gawin kung magtutulungan tayo. Isa-isang nagtaas ng kamay ang mga trainees upang magtanong. Kuya Ellie, gaano po kahirap ang maintenance ng plant? Tanong ng isang dalaga. May mga mahirap na parte, pero kapag natutunan nyo ang basic principles, madali na lang intindihin ng iba. Ang mahalaga, handa kayong matuto at mag-adjust sa mga bagong teknolohiya. Paano po kung may bagyo? Tanong naman ng isa pang binata. May backup systems tayo, paliwanag ni Ellie. At isa pa, kasama si Tito Ramil at ang kanyang security team, laging may plano para sa mga emergency. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging inspirasyon si Ellie para sa mga kabataan sa isla. Hindi na lamang siya kilala bilang batang magaling mag-ayos ng bangka, kundi bilang leader na nagdala ng pag-asa at pagbabago sa Saludino. Sa pamamagitan ng desalination plant, nagkaroon ng bagong simula ang buong isla. Isang simula na puno ng mga pagkakataon, kwento ng tagumpay, at isang liwanag na walang patid na nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong rehiyon. Sa gitna ng tahimik at maayos na daloy ng proyekto sa Saludino, dumating ang isang tao mula sa nakaraan ni Ellie, si Ernesto Ernie Blanco. Dati silang magkaibigan mula pagkabata. Noong mga panahon pa lang na naglalaro sila sa tabing dagat, madalas silang magkasama, magtulungan, at magpangarap. Subalit nang tumuntong si Ellie sa kolehiyo at kalaunan, ay pumasok sa mas malalaking proyekto, naiwan si Ernie sa kanilang bayan, at naging iba ang direksyon ng buhay nito. Nang muling magpakita si Ernie sa Saludino, mukhang ibang-iba na siya. Mas malapad na ang katawan nito. Mas maayos ang pananamit at mukhang nagkaroon ng kaunting yaman sa kamay. Laking tuwa ni Ellie nang makita ang kababata. Ernie, grabe, ang tagal na nating hindi nagkita. Bati ni Ellie. Ellie, ako nga dapat magsabi niyan. Nabalitaan ko ang lahat ng tungkol sa ginawa mo dito sa Saludino. Ang galing mo, sagot ni Ernie. Nagyakap ang dalawa. At tila baga bumalik ang dating samahan nila. Kamusta ka na? Anong dinala mo rito? Tanong ni Ellie habang iniimbitahan si Ernie sa opisina ng planta. May mga negosyo akong sinimulan sa lungsod, pero sa totoo lang, hinangaan ko talaga ang mga narating mo. Sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko tulungan tong si Ellie? Malay mo, magamit ko rin ang mga natutunan ko para sa ikabubuti ng lugar natin. Natuwa si Ellie sa sinabi ni Ernie. Talaga? Ang saya naman kung makakasama kita sa mga projects natin dito. Sa mga unang linggo ng pananatili ni Ernie, tila nakatulong naman talaga siya sa ilang aspeto. Naging bahagi siya ng mga discussions tungkol sa posibleng expansion ng desalination plant at nag-alok pa siya ng koneksyon para makakuha ng mas murang kagamitan mula sa Maynila. Dahil dito, maraming mga residente ang natuwa sa muling pagsasama ng magkaibigan.
Ang galing ni Sir Ernie, no? Sabi ng isang trainee. Oo nga, mabuti na lang at bumalik siya. Mas maganda ang magiging takbo ng project. Sagot ng isa pa. Ngunit unti-unting lumitaw ang tunay na motibo ni Ernie. Bagamat sa harap ng iba'y tila tumutulong siya, sa likod ng mga ngiti at tulong, nagsisimula na siyang maghasik ng kasinungalingan. Nagbuo siya ng mga kwento tungkol kay Ellie, na di umano'y ginagamit ni Ellie ang proyekto para sa pansariling interes. Nabalitaan mo ba? Si Ellie daw, binibenta yung mga bagong parts na dumarating. Usap-usapan ng ilang residente na nakarinig kay Ernie. Talaga? Akala ko ba para sa komunidad lahat to? Tanong ng isa pang residente. Ayoko namang magsalita ng tapos. Pero may mga nagsasabi na hindi daw maayos ang accounting ng gastos dito. Sabay kibit balikat ni Ernie. Ang mga ganitong kasinungalingan ay dahan-dahang kumalat. Dahil dati nilang kababata si Ernie, maraming tao ang madaling naniwala. Kahit pa walang ebidensya, ang mga salita niya ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa ilang miyembro ng komunidad. Parang hindi naman ganyan si Ellie, sabi ni Tito Ramil nang makarating sa kanya ang mga balita. Alam ko, sagot ni Ellie. Pero paano ko maipapakita na mali sila kung lahat ng sinasabi niya ay puro haka-haka lang? Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa bawat paninira. Mag-focus ka sa ginagawa mo. Lalabas din ang katotohanan, payo ni Tito Ramil. Gayunpaman, hindi natigil si Ernie. Gumamit siya ng social media upang palaganapin ang mga maling impormasyon. Gumawa siya ng mga pekeng accounts, nagpost ng mga edited na larawan, at naglabas ng mga anonymous na testimonya na kunwari galing sa mga empleyado ng planta. Mabilis kumalat ang mga ito, at pati ang mga tagalabas ng Saludino ay nagsimulang magtanong. Akala ko pa naman role model siya, komento ng isang netizen. Ganito pala ang nangyayari sa mga proyekto sa probinsya. Sayang, sabi ng isa pang netizen. Lumaki pa ang issue nang makarating ito sa ilang media outlets. Isang sikat na blog ang nag-publish ng artikulo na nagtatampok ng korupsyon, umano sa Saludino Desalination Project. Bagamat wala silang malinaw na ebidensya, malakas ang kanilang mga aligasyon. Si Ellie, na sanay sa tahimik na trabaho at simple lamang na buhay, biglang natagpuan ang sarili sa gitna ng kontrobersya. Nagsimula siyang makatanggap ng mga email mula sa mga reporters na gustong kumuha ng panig niya. May ilan pang pumunta mismo sa Saludino upang hanapin siya. Mr. Marquez, ano ang sagot mo sa mga paratang? Tanong ng isang reporter habang sinusubukan siyang sundan sa opisina. Wala akong dapat ipaliwanag, sagot ni Ellie. Ang lahat ng transaksyon namin dito ay malinaw at maayos. Pero maraming residente ang nagsasabing maraming sinasabi ang mga tao pero iisa lang ang katotohanan. Kung talagang gusto niyong malaman, bukas ang records namin. Wala akong itinatago. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nanatiling matatag si Ellie. Alam niyang ang pinakamahusay na paraan upang patunayan ang kanyang sarili ay ipakita na ang resulta ng proyekto ay totoo at ang mga tao ng Saludino ay tunay na nakikinabang dito. Ngunit sa likod ng kanyang lakas, hindi niya maiwasang masaktan. Si Ernie, na minsang itinuturing niyang kaibigan, ay nagdulot ng malalim na sugat. Isang uri ng pagtraidor na mas masakit kaysa sa alinmang hamon na kanyang hinarap noon. Sa kabila ng mga akusasyon at kasinungalingang kumalat, hindi tumigil si Ellie sa kanyang gawain. Ang isla ng Saludino, na naging sentro ng proyekto niyang solar-powered desalination system, ay naging simbolo ng pagbabago sa mga komunidad na madalas nakakaranas ng kakulangan sa tubig. Ngunit sa pag-usbong ng kasikatan ng proyekto, sumabay din ang mga hindi kaaya-ayang tsismis. Nahati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwala sa mga alegasyon. Naniniwalang maaaring ginagamit lamang ni Ellie ang mga pondo at teknolohiya para sa sariling kapakanan. Ang ilan ay nakikisali sa diskusyon online.
nagkukomento ng mga negatibong opinyon batay lamang sa naririnig. Akala ko pa naman iba siya, sabi ng isang netizen. Pero mukhang may katotohanan nga ang mga balitang may anomalya sa proyektong yan. Ngunit sa kabila nito, marami pa rin ang dumedepensa kay Ellie. Alam niyo ba kung gaano kahirap ang ginawa ni Ellie para sa Saludino? Napuntahan ko yung lugar at talagang malaking tulong ang plantang yan, sabi ng isa pang netizen. Hindi siguro tayo dapat basta naniniwala sa mga haka-haka. Tingnan natin ang mga resulta, komento ng isang supporter. Sa gitna ng ingay at hidwaan ng opinyon, tahimik na nagpatuloy si Ellie sa kanyang gawain. Imbes na sumagot sa bawat akusasyon, mas pinili niyang magtrabaho sa likod ng eksena. Sinikap niyang ituon ang kanyang pansin sa kung ano ang mahalaga. Ang patuloy na pagpapaganda ng kanilang sistema, ang pagsasaayos ng mga equipment, at ang pagpapalawak ng proyekto. Nang tumama ang isang malakas na bagyo sa Visayas, nagdesisyon si Ellie na dalhin ang kanyang teknolohiya roon. Alam niyang ang mga nasalantang isla ay mas nangangailangan ng malinis na tubig at maaasahang mapagkukunan ng enerhiya. Inilunsad niya ang isang mobile solar desalination unit na maaaring dalhin sa iba't ibang lugar. Gamit ito, nakapagbigay siya ng inuming tubig sa mga komunidad na nawalan ng access dahil sa nasira nilang mga water lines. Kuya Ellie, salamat po talaga, sabi ng isang bata sa isla ng Bantayan habang iniabot sa kanya ang isang tabo ng malinis na tubig. Walang anuman, sagot ni Ellie, ngumiti sa bata. Nandito kami para tumulong. Sa tuwing may nagtatanong kung bakit hindi siya lumalaban sa mga nagpapakalat ng maling balita, ang sagot ni Ellie ay palaging, mas mabuti nang gawin na lang ang tama. Sa bandang huli, gawa ang dapat magsalita, hindi press release. Hindi niya kailangan ng grandiosong press conference o mahabang pahayag sa media. Ang bawat araw na tumutulong ang kanyang sistema sa mga nasalanta ay isang patunay na ang kanyang proyekto ay hindi lamang usap-usapan, kundi isang konkretong solusyon. Habang abala siya sa Visayas, nagpatuloy ang Saludino sa maayos na operasyon. Ang mga bagong technicians na sinanay niya ay matagumpay na nagpaandar ng planta kahit wala siya. Ang kanyang mga tauhan na dati mga simpleng mangingisda at kabataan mula sa isla ay ngayon naging eksperto sa maintenance at operations ng desalination system. Kuya Ellie, hindi mo na kailangang mag-alala. Kami na ang bahala dito, sabi ni Luis, isa sa mga unang trainee ni Ellie. Salamat Luis, alam kong kaya nyo na, sagot ni Ellie. Unti-unting nawala ang ingay ng mga paninira. Habang patuloy na pinapakinabangan ng mga tao ang proyekto ni Ellie, mas lumakas ang tiwala ng komunidad at ng mga taga-suporta. Nagsimulang maglabasa ng mga positibong kwento sa social media at ilang vlogs. Ang mga litrato ng mga bata sa Visayas na umiinom ng malinis na tubig, mga kabahayan sa Saludino na may sapat na supply ng kuryente at tubig, at mga pahayag ng mga lokal na lider ay nagdulot ng bagong liwanag sa imahe ni Ellie. Ang mga sinasabi nila noon, wala na yon. Kitang-kita naman kung sino ang talagang may malasakit, sabi ng isang taga-suporta online. Sa bawat araw na lumipas, lalong naging malinaw ang epekto ng tahimik at dedikadong gawain ni Ellie. Hindi niya kailangan ng malalaking salita o engrandeng anunsyo. Sa halip, pinatunayan niya sa pamamagitan ng aksyon na ang layunin niya ay para sa kabutihan ng lahat. Ang mga alingasngas at paninira ay tila hangin na lang na dumaan. Ang iniwan nito ay isang kwento ng tagumpay, pagkakaisa at pagkakawanggawa. Isang inspirasyon hindi lamang sa Saludino kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kabila ng unti-unting paglalaho ng ingay mula sa mga paninira, hindi lubos na nawala ang pag-aalinlangan sa iilan. Ngunit isang umaga, tila nagbago ang ihip ng hangin. Isang dating kasamahan ni Ernie, si Marco,
ang lumabas at nagbigay ng pahayag sa media. Si Marco, na isa sa mga taong unang tumulong kay Ernie sa Maynila, ay nagdesisyong magsalita matapos mabasa ang mga positibong ulat tungkol sa mga proyekto ni Ellie. Sa isang panayam, sinabi ni Marco, "Matagal ko nang alam na mali ang ginagawa ni Ernie. Kasama ako noong nagdesisyon siyang magpakalat ng maling balita. Sa totoo lang, wala namang sapat na basehan ang mga alegasyon laban kay Ellie. Pinilit lang ni Ernie na sirain ang reputasyon niya kasi naiinggit siya. Nakikita niyang umaangat si Ellie at pakiramdam niya na iwang nag-iisa." Ang pahayag na ito ay naging mitya upang muling mag-init ang interes ng media. Maraming tao ang nagtanong, ano ang magiging tugon ni Ernie? Hindi nagtagal, lumabas si Ernie sa isang press conference. Malinaw ang bigat sa mukha niya, tila hirap ang bawat salitang binibitawan. "Aaminin ko," simula ni Ernie, nakatingin sa mga kamera. "Ako ang nagpasimula ng mga maling balita laban kay Ellie. Galing sa akin ang mga kwento at pekeng ebidensya. At ginawa ko yun dahil sa inggit." Nang marinig ang mga salitang iyon, nagulat ang marami. Alam ng ilan ang matibay na samahan nila ni Ellie noon, kaya't mahirap paniwalaan na ang ganitong betrayal ay nanggaling mula sa isang taong minsan niyang itinuring na kaibigan. Patuloy na nagsalita si Ernie, walang tinatago. "Nakita ko kasi kung paano siya naging matagumpay, habang ako naman nanatili sa dating posisyon. Imbes na magpasalamat na may kaibigan akong ganun kagaling, nagpaunlak ako sa inggit. At sa tingin ko, iyon ang naging pinakamalaking pagkakamali ko. Hindi pa doon natapos ang mga balita." Isang araw, dumalaw ang isang abogado sa Saludino at nagdala ng mga dokumento na nagsasabing may kasong isinampa laban kay Ernie. Bagamat aminado na sa kanyang mga pagkakamali, kailangang harapin ni Ernie ang legal na pananagutan. Para sa marami, iyon na ang hustisya. Ang makitang nabigyan ng kaukulang parusa, ang taong nagtangkang sirain ang pangalan ng kanilang leader. Ngunit nagulat ang lahat nang marinig ang sagot ni Ellie. Sa isang pahayag sa media, sinabi niya, "Alam kong nagkamali si Ernie, pero para sa akin, sapat na ang pag-amin niya. Hindi ko hangad na maghiganti. Ang mahalaga sa akin ay natutunan niya ang leksyon at humingi siya ng tawad. Pinapatawad ko siya." Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa social media at news outlets. Ang mga tao, lalo na ang mga netizens na nanood ng live video ng pahayag ni Ellie, ay namangha sa kababaang loob at pagpapatawad na ipinakita niya. Marami ang nagpahayag ng kanilang paghanga. "Ang bigat ng ginawa ni Ellie, hindi lahat kaya yan," sabi ng isang netizen. "Kung ako yon, siguro hindi ko magagawang magpatawad ng ganun kadali," komento ng isa pa. "Ellie is a true role model. We need more people like him," dagdag pa ng isang supporter. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nanatiling tahimik at simpleng tao si Ellie. Hindi siya gumagawa ng gimmick o ano pamang magpapataas ng kanyang popularidad. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang patuloy na pag-usad ng kanyang proyekto at ang patuloy na pagbibigay ng serbisyo sa mga nangangailangan. Pero ang epekto ng kanyang kababaang loob ay hindi na mapigilan. Dumating ang balita mula sa Office of the President. Si Ellie ay gagawaran ng karangalan bilang Honorary Youth Ambassador ng Pilipinas para sa innovation. Ito'y pagkilala sa kanyang natatanging kontribusyon sa komunidad at sa inspirasyong ibinigay niya sa kabataan. Sa isang seremonya sa Malacanang, nakabarot saya si Ellie, kasamang nakatayo sa entablado ang mga pinuno ng gobyerno at mga kinatawan ng iba't ibang sektor. Sa kanyang talumpati, sinabi niya, "Ang karangalang ito ay hindi para sa akin lamang. Ito'y para sa lahat ng mga kabataang Pilipino na nangangarap, nagtatrabaho ng marangal at nagsisikap upang gumawa ng pagbabago. Naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang mag-ambag sa ikabubuti ng ating bayan." Nakatanggap siya ng masigabong palakpakan mula sa audience. Sa gitna ng lahat ng papuri at atensyon, nanatiling mapagkumbaba si Ellie.
Alam niyang ang tunay na layunin ng kanyang ginagawa ay hindi para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng mas nakararami. Habang pauwi na siya sa Saludino mula sa seremonya, sumagi sa kanyang isipan si Ernie. Alam niyang mahaba-habang landas ang tatahakin ng dating kaibigan upang maibalik ang tiwala ng mga tao. Pero nanatili sa puso niya ang pag-asa na darating ang araw na si Ernie ay magiging bahagi rin ng pagbabagong kanyang sinimulan. Sa huli, alam niyang ang pagpapatawad at pagkakaisa ang tunay na susi sa pag-unlad ng isang komunidad. Lumipas ang mga taon at habang patuloy na nagiging matagumpay si Ellie sa kanyang mga proyekto, nanatili siyang tapat sa kanyang mga ugat. Hindi nagbago ang kanyang pananaw sa buhay at bagamat maraming bagong tao at oportunidad ang dumating sa kanya, hindi niya nakalimutan ang mga unang sumuporta sa kanya, lalo na si Isabel. Matapos maging nurse volunteer sa Singapore, nagdesisyon si Isabel na bumalik sa Pilipinas. Ang planong pansamantala lamang na pagtulong sa ibang bansa ay umabot ng halos 3 taon. Ngunit sa wakas, naramdaman niyang oras na para makauwi at muling yakapin ang buhay na minsang iniwan niya. Sa kanyang pagdating sa Saludino, nakita ni Isabel kung paano nagbago ang isla. Ang dating payak at tahimik na komunidad ay nagkaroon ng modernong desalination plant, mas maayos na mga kalsada, at mas masiglang merkado. Napansin niyang mas marami na ring mga kabataan ang tila aktibo sa iba't ibang proyekto, mula sa mga teknikal na gawain sa planta hanggang sa pagtuturo ng mga bisitang nais matuto tungkol sa sustainable technology. Binalitaan siya ng kanyang mga kaibigan at pamilya tungkol kay Ellie, kung paano ito naging isa sa most promising inventors sa ASEAN. Hindi makapaniwala si Isabel sa mga narinig. Bagamat alam niyang palaging may potensyal si Ellie, ibang klase ang narating nito. Naging curious siya kung paano nagbago si Ellie mula sa tahimik at simpleng lalaki na nakilala niya noon. Isang hapon, nagdesisyon si Isabel na personal na bisitahin si Ellie. Dinala niya ang isang espesyal na regalo, isang bracelet na gawa sa lumang bangka ng Saludino. Napag-alaman niyang ang bangkang ito ay isa sa mga unang kinumpuni ni Ellie noong bata pa sila. Isang simbolo ng kanyang unang hakbang patungo sa pagiging innovator. Pagdating niya sa opisina ng planta, tumigil si Isabel sandali upang pagmasdan si Ellie na abala sa pakikipag-usap sa kanyang team. Napansin niyang hindi na lang ito basta technician. Siya na ngayon ang leader, ang nagdidirekta ng bawat hakbang ng proyekto. Ngunit kahit na may pagbabago sa kanyang postura at kilos, nakikita pa rin ni Isabel ang Ellie na kilala niya noon. May kababaang loob, dedikasyon, at malasakit. Ellie, tawag niya habang lumalapit. Isabel? Tumingin si Ellie, hindi maitago ang tuwa sa kanyang muka. Ikaw ba yan? Akala ko matagal ka pa sa Singapore. Ngumiti si Isabel. Matagal na akong nakabalik. Namiss ko na ang Pilipinas. At syempre, naisip ko ring bisitahin ka. Ang dami ko kasing naririnig tungkol sa'yo. Welcome home, ani Ellie. Ang saya naman na nandito ka na ulit. Salamat. Oh, eto pala. Sabay abot niya ng bracelet. Ano ito? Tanong ni Ellie habang maingat na tinitingnan ng bracelet. Gawa yan sa lumang bangka dito sa Saludino. Naalala ko kasi nung bata pa tayo, halos araw-araw kang nasa likod ng bangka. Kinakalikot ang makina. Naisip kong ito ang perfect na regalo para sa'yo. Parang paalala na kahit gaano nakalayo ang narating mo, dito pa rin nagsimula ang lahat. Natigilan si Ellie. Mahigpit niyang hinawakan ang bracelet. Salamat Isabel. Ang ganda nito. Hindi ko ito kalilimutan. Habang umuusad ang pag-uusap, naging mas magaan at mas natural ang kanilang tono. Parang hindi sila nagkahiwalay ng mahabang panahon. Naikwento ni Isabel ang kanyang mga karanasan bilang nurse volunteer, ang mga taong nakilala niya, at ang mga hamon ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Si Ellie naman ay nagbahagi ng kanyang mga bagong proyekto,
pati na rin ang mga pagsubok na kanyang hinarap sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Alam mo, Isabel, ani Ellie, habang naglalakad sila sa tabing dagat, hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Sa totoo lang, minsan naiisip ko kung paano nagsimula ang lahat, mula sa simpleng bangka hanggang sa ganito kalaking proyekto. Bakit naman? Tanong ni Isabel, nakangiti. Parang panaginip kasi. Pero alam mo, hindi ko nagawa ito ng mag-isa. Maraming tumulong, maraming naniwala. Isa ka na roon, sabi ni Ellie. Natutuwa ako sa lahat ng narating mo, Ellie. Pero sa tingin ko, marami ka pang kayang gawin. Kung sa bagay. Pero alam mo, Isabel, sa lahat ng ginagawa ko, laging naiisip ko kung paano makatulong sa iba. Kung paano mas maraming kabataan ang magkakaroon ng oportunidad na matutong gumawa ng ganito. Napaisip si Isabel, bakit hindi tayo magtayo ng foundation para sa mga kabataang inhenyero dito sa probinsya? May kakayahan ka na, may resources. Pwede tayong mag-umpisa ng isang programang magtuturo sa kanila kung paano mag-develop ng sustainable technologies. Nagliwanag ang mga mata ni Ellie sa ideya. Gusto ko yan, Isabel. Isang foundation na para sa mga tulad nating galing sa probinsya. Alam kong maraming kabataan ang nangangarap pero hindi alam kung paano magsisimula. Tulungan natin sila. Sige, sagot ni Isabel. Pagbalik ko bukas, magdala na ako ng plano. Tapos mag-brainstorm tayo kung paano to uumpisahan. Tara, ani Ellie. Gawin natin to. At salamat ulit sa bracelet. Napangiti si Isabel. Walang anuman, Ellie. Alam kong marami ka pang magagawa. Sa gabing iyon, habang nakatingin si Ellie sa bracelet sa kanyang pulso, naisip niya kung gaano kahalaga ang pagkakaibigan at mga ugnayang minsang nawala, ngunit bumalik sa tamang panahon. Sa isip niya, ito na ang simula ng isang panibagong kabanata, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa mas marami pang nangangarap na kabataan sa probinsya. Sa isang malawak na conference hall sa Maynila, napuno ng mga opisyal, mga eksperto, at mga media ang bawat upuan. Ipinatawag si Ellie bilang isa sa mga pangunahing tagapagsalita upang magbahagi ng kanyang karanasan sa sustainable innovation. Sa kanyang formal na barong, maaliwalas ang mukha ni Ellie habang tinutugunan ang mga tanong ng panel ng gobyerno tungkol sa tagumpay ng kanyang proyekto sa Saludino. Matapos ang kanyang presentasyon, bumuhos ang mga palakpakan. Habang abala ang mga tao sa pakikipagdiskusyon, tahimik na bumaba si Ellie mula sa entablado at naglakad papunta sa gilid ng bulwagan. Plano niyang magpahinga sandali at uminom ng tubig bago makipag-usap sa iba pang mga dumalo. Ellie, napatingin siya sa isang matandang babaeng nakatayo sa tabi. May mga linya ng pagod sa mukha nito, ngunit ang mga mata nito ay puno ng emosyon. Hindi kilala ni Ellie ang babae, ngunit tila may kakaibang pamilyaridad sa kanyang anyo. Opo? Tanong niya, bahagyang nakakunot noo. Ikaw ba si Eliandro? Nagulat si Ellie. Opo, ako po si Eliandro Marquez. Bakit po? Biglang bumagsak ang luha sa mga mata ng babae. Ellie, anak ko. Napatigil ang lahat sa paligid nila. Ang maingay na bulwagan ay biglang naging tila tahimik para kay Ellie. Hindi niya agad naintindihan ang sinabi ng babae. Anong ibig niyong sabihin? Tanong niya. Tila hindi makapaniwala. Ellie, ako si Angela. Si Angela Marquez. Ang nanay mo. Halos mahulog ang bote ng tubig na hawak ni Ellie. Parang tumigil ang oras habang tinititigan niya ang babaeng nagsasabing ina niya ito. Nanay, bulong ni Ellie, hindi pa rin sigurado kung panaginip ba ito. Oo anak, ako si Angela. Ang tagal kitang hindi nakita. Akala ko hindi na kita makikitang muli. Hindi agad nakapagsalita si Ellie. Ngunit sa dahan-dahang paglapit ng babae, nakita niya sa mga mata nito ang hindi maitatangging katotohanan. Tumulo ang mga luha ni Ellie
habang marahang binuka ang mga braso at tinanggap ang yakap ng kanyang ina. Muling nagyakap ang mag-ina habang si Tito Ramil na tahimik na nanonood sa malayo ay napaiyak din. Naging bahagi siya ng buhay ni Ellie at kahit hindi siya kadugo, alam niyang ito ang pinakaimportanteng sandali sa buhay ng binata. Napuna siya ng luha sa kanyang mata habang patuloy na pinapanood ang masaya at emosyonal na tagpong iyon. Matapos ang ilang sandaling pagyakap, humiwalay si Angela upang harapin si Ellie. "Anak, siguro marami kang tanong. Siguro matagal mong inisip kung bakit kita iniwan," sabi niya habang hawak ang kamay ni Ellie. Tumango si Ellie. "Opo, Nay. Pero bakit po? Bakit kayo nawala?" Huminga ng malalim si Angela. "Kailangan kong gawin yon para sa kaligtasan mo, Ellie. Ang proyekto namin noon ay maaaring magdulot ng malaking panganib. Ang teknolohiyang ginawa namin ay hindi lamang para sa kabutihan. May mga gustong gamitin ito bilang sandata. Natakot ako na baka mapasama ka sa gulong iyon. Kaya't umalis ako, nagtago, at iniwan kita sa ilalim ng pangangalaga ni Ramil." Napatingin si Ellie kay Tito Ramil na ngayon ay tumayo at lumapit sa kanila. "Tito Ramil, kaya po pala ang dami niyong alam tungkol sa akin," ani Ellie, halos di makapaniwala. "Anak," sagot ni Ramil, "simula pa lang, nasa puso ko na ang pag-aalaga sa iyo. Hindi ko sinabi sa iyo ang lahat dahil alam kong hindi ka pa handa. Pero ngayon, alam kong kaya mo na. Alam kong maiintindihan mo na ang lahat." Nilingon ni Angela si Ramil. "Maraming salamat sa lahat, Ramil. Hindi ko makakayang magtago kung hindi ko alam na nasa mabuting kamay si Ellie." Tumingin si Ramil kay Angela at tumango. "Ang mahalaga, nandito na kayo ulit. Magkasama na kayo." Habang nakaupo sila sa isang mesa sa gilid ng bulwagan, mahinahong ipinaliwanag ni Angela ang kabuuan ng istorya. Ang kanyang trabaho noon bilang siyentipiko ay bahagi ng isang proyektong layong mag-develop ng teknolohiya sa tubig at enerhiya. Ngunit nang ma-realize niyang maaaring gamitin ito sa masamang paraan, tumanggi siyang ipagpatuloy ang proyekto at piniling itago ang kanyang mga resulta. "Akala ko noon, ang pinakamabuting paraan ay lumayo. Masakit para sa akin na iwan ka, Ellie. Pero kung natuklasan nila kung sino ka, baka ikaw ang gamitin nilang leverage laban sa akin," sabi ni Angela. "Nay," sagot ni Ellie, "kung hindi po nangyari lahat ng iyon, baka hindi ako naging ganito katatag. Pero ngayon, nandito kayo. Hindi na mahalaga ang nangyari noon. Ang mahalaga, magkasama na tayo." Muli nilang niyakap ang isa't isa at tila nawala ang lahat ng pait at takot sa nakaraan. Si Ellie, na noon ay may malaking tanong sa kanyang pagkatao, ay natagpuan na ang kasagutan. At si Angela, na matagal nang nagtago, ay natagpuan ang kapayapaan sa muling pakikipag-ugnayan sa kanyang anak. Habang nagpapalitan ng kwento ang mag-ina, tumingin si Tito Ramil sa kanila. Napangiti, habang isang patak ng luha ang gumuhit sa kanyang pisngi. Alam niyang natapos na ang pinakamatagal na kabanata ng kanilang buhay. Isang kabanata na puno ng mga katanungan, ngunit ngayon ay sinarhan sa pagmamahal at pagkakaisa. Ilang taon matapos ang hindi malilimutang insidente sa Pacific Sovereign Hotel, muling tumayo si Ellie sa harap ng gusaling minsang naging sanhi ng kanyang kahihiyan. Subalit ngayon, ibang-iba na ang kanyang kalagayan. Ang dating teknikal na inhenyero mula sa Saludino na pinaalis ng security ay ngayon naging isang kilalang innovator at leader sa renewable energy at sustainable technologies. Bilang espesyal na panauhin ng hotel, naimbitahan siya upang magbigay ng talumpati sa isang eksklusibong event na layuning itaguyod ang mga inisyatiba para sa malinis na enerhiya at teknolohiya. Habang papasok siya sa grand entrance, napansin niyang naroon ang mga dating staff na nakakita sa kanyang pag-alis noon. Ngayon, sa halip na mapanghusgang tingin, nakangiti sila at malugod siyang tinatanggap. "Welcome, Sir Ellie," bati ng isang bellboy.
Napakagandang makita kayong muli dito. Ngumiti si Ellie. Salamat. Maganda ring makabalik. Sa lobby, naghihintay sina Tito Ramil, Isabel, ang kanyang ina na si Angela, at ilan sa kanyang mga tauhan mula sa Saludino. Kasama rin ang ilang mga kabataang tinulungan niya noon sa pamamagitan ng kanyang foundation. Lahat sila ay naroon bilang suporta sa kanya. Anak, ang ganda ng event na ito. Hindi ko inakalang dadating ang panahon na magbabalik tayo dito, sabi ni Angela, halatang proud sa anak. Dahil rin po sa inyo, Nay. Kung hindi dahil sa inyong lakas ng loob noon, hindi ako magkakaroon ng ganitong pagkakataon, sagot ni Ellie. Napatingin si Isabel kay Angela, tapos kay Ellie. Ang dami mo nang nagawa, Ellie. At ngayon, tignan mo, pati ang mga taong minsang hindi naniwala sa'yo, sumusuporta na. Sa kalagitnaan ng event, lumapit ang may-ari ng hotel na si Doña Celestina. Bagamat kilala siya bilang isang elegante at matatag na negosyante, sa araw na iyon ay napansin ng lahat ang pagbabago sa kanyang kilos. Lumapit siya kay Ellie at tumingin ito ng diretsahan. Mr. Marquez, panimula ni Doña Celestina, nais kong humingi ng tawad. Minsan, ang masyadong mataas na pagtingin sa sarili ay nagdudulot ng pagkamali ng paghusga sa iba. Nakita ko ngayon na higit ka pa sa inakala ko noon. Napatunayan mong may halaga ang lahat ng ginagawa mo. Tumango si Ellie, nagbigay ng maliit na ngiti. Wala pong problema, Donya. Ang mahalaga, ngayon ay nagtutulungan tayo para sa mas malaking layunin. Pagkatapos ng programa, binigyan ng oras si Ellie upang magsalita sa harap ng mga panauhin. Tumayo siya sa entablado, suot ang isang simpleng barong, ngunit sa bawat hakbang ay taglay ang kumpiyansa at kababaang loob. Maraming salamat sa lahat ng narito ngayon. Simula niya, napakalaking karangalan ang maimbitahan sa ganitong klaseng pagtitipon. Ngunit nais ko lang sanang ipaalala na hindi mo kailangang maging mayaman para maging mahalaga. Ang tagumpay ng isang tao ay hindi nasusukat sa kayamanan o titulo, kundi sa kung paano siya nagdadala ng liwanag at pag-asa sa iba. Tumahimik ang mga panauhin, tila sinisip-sip ang bawat salitang kanyang binibitawan. Maraming kabataan sa ating bansa ang may talento at galing, ngunit hindi nabibigyan ng pagkakataon. Isa sa mga layunin ko ay mabigyan sila ng tamang suporta at inspirasyon dahil naniniwala akong kaya nilang baguhin ang kinabukasan. At kung kaya kong magsimula sa maliit, kaya rin nilang magtagumpay mula sa simula. Matapos ang talumpati, muling pumalakpak ang lahat. Tumayo sina Angela, Isabel, Tito Ramil, at ang ilang kabataan ng Saludino upang ipakita ang kanilang suporta. Habang tumatayo sila, nakaramdam si Ellie ng matinding pasasalamat. Ang mga taong ito, ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at mga kababayan, ang naging pundasyon ng kanyang tagumpay. Sa huling bahagi ng event, nilapitan siya ng isang grupo ng mga estudyante. Sir Ellie, gusto po naming malaman kung paano kami makapagsisimula sa ganitong klaseng proyekto. Ano po ang maipapayo ninyo? Tumango si Ellie. Ang una, magtiwala kayo sa sarili nyo. Hanapin nyo ang problema na gusto nyong solusyonan. Magsimula kayo sa maliliit na hakbang, kahit gaano kaliit. Ang mahalaga, hindi kayo tumitigil sa pagtuklas at pagsubok. Salamat po, Sir Ellie. Ang dami naming natutunan, sabi ng isa sa kanila. Sa paglabas niya ng hotel kasama ang kanyang ina, si Isabel at si Tito Ramil, naramdaman niya ang malalim na kasiyahan. Ang lugar na minsang nagtulak sa kanya palabas ay ngayon isa ng simbolo ng pagbabago. Ang layo na ng narating mo, Ellie, ani Tito Ramil. Salamat po, Tito, sagot ni Ellie. Pero hindi pa dito natatapos. Marami pa tayong pwedeng gawin. Ilang buwan matapos ang event na yon, nakita si Ellie sa isang international conference. Nagtuturo ng mga makabagong teknolohiya sa grupo ng kabataan mula sa iba't ibang bansa. Mula sa pagiging binatang amoy isda na pinagtawanan noon, ngayon ay naging inspirasyon siya ng maraming kabataan. Hindi lamang sa Pilipinas,
kundi sa buong mundo. Ngayon, amoy na siya ng pag-asa, amoy ng kinabukasan.